Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Vina, natatakot matalo sa Miss Universe? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Vina tayo ngayon. So ito na nga, lahat na ay excited na para sa Miss Universe Thailand ngayong taon na to. Talagang sinasabi nila, nako, mukhang talagang matindi ang labanan na magaganap dito sa Miss Universe Thailand. Yes! Dahil yung mga kandidata nila, in fairness ewan ko saan galing yung mga candidates nila. Ang tatangkad, ang gaganda ng katawan, at talagang masasabi ko, palaban. Isa na dito sa mga pinag-uusapan ngayon dito sa Miss Universe Thailand ay si Veena Singh, ang kanyang pagbabalik. Si Veena na, ayun, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya, ingay doon, ingay dito, eksena doon, eksena dito, lahat nga ng event, pinuntahan ni Veena para lang talaga makilala ng gusto si Veena at ayun daw ang strategy game ni Veena para manalo ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to. Actually, si Veena ay maraming beses nang sumali sa Miss Universe Thailand. So, ito na yung pang-apat na beses. At sa history ng mga kandidata na lumalahok sa pageant sa Pilipinas sa 3 beses pa lang. Wala pa yung nakakaapat. Pia Wurtzbach, 3 beses. And Pauline Amilex, 3 beses. Pero etong si Veena, pang-4 na beses na. Nakakaloka kung iisipin mo. Nung unang sali niya, alam ko, si Maria ang nanalo. Tapos, Maria Ponchalern. Tapos, pangalawa, si Amanda Obdam. Tapos, pangatlo, si Antonio Porcil ang nakalaban niya. And then, ngayon, eto na. And then, sa bawat competition na nagaganap, madalas siyang nagiging second runner-up. Isang beses pa lang siya nag-first runner-up yung sa laban ni Amanda Obdam. The rest, second runner-up ang resulta. The first na laban niya, second runner-up, and then pangalawa, first runner-up, pangatlo, ayan. Nakakaloka. Second runner-up naman kay Antonia. So kung iisipin mo, talagang medyo hirap talaga si Veena sa Miss Universe crown. Si Veena ay isang Indian woman na pinanganak dito sa Thailand. Actually, hindi siya dugo ng, wala siyang dugong Thai. She's a pure 100% Indian blood. Oo. Pero, dito kasi siya lumaki at dito siya pinanganak. And then she wanted talaga na maging Miss Universe Thailand. Hindi ko lang alam kung gusto ba nila na gusto nila talaga purong may purong dugo na Thai, or gusto nila may dugong Thai, yung mga tipong ganon. But para sa akin it doesn't matter. Kasi parang feeling ko kung talagang dito ka naman pinanganak at ito yung gusto mo na lugar na i-represent sa Miss Universe, why not, di ba? So, hindi naman siguro matatamaan yung ego nila na ang magpapanalo pa sa kanila ay isang dugong Indian, di ba? So, yun. So, wala naman siguro sila mga ganong moment. Anyway, so tignan natin. So, sa taon na to, inaabangan nga natin kung itong si Veena ay eksena ba ng bonggang-bongga. Ito na ba yung time ni Veena na manalo? Pero sa mga ginawa ni Veena, in fairness parang feeling ko, deserve niya ang corona. So, parang feeling ko, ayan na yan, ibigay nyo na kay Veena, parang awa na ninyo. So, yun, ayun yung nakikita ko. Dahil sa hirap, di ba? Nakita naman natin, pinagbenta nila, nakabenta ng 5 milyon. Sinong kandidata na makakabenta ng 5 milyon sa loob lang ng ilang araw, di ba? So, panalo. Ibig sabihin, malakas talaga yung hatak mo. At doon sa part na pinakita ni Veena, mas nakakatakot kasi parang pasok siya sa business side
At hanggang ngayon, continue siya nagbebenta ng mga product ni Mr. Nawat. Kaya parang feeling ko, Vina, huwag ka nang magdrama, sa'yo na to, charot. Parang, kasi di ba nung sa interview niya, napaiyak siya nang tanungin siya, paano kung hindi ka manalo ng Miss Universe Thailand? Ako para sa akin kahit hindi nyo na itanong kay Vina yan, Diyos ko, baka magkaroon na yan ng anxiety or depression. Ang balita ko, nakipaghiwalay pa yan sa asawa dahil hindi daw sinuportahan, di ba? But parang feeling ko naman, ginagawa talaga ni Vina yung makakaya niya para sa pangarap niyang maging Miss Universe. Kumbaga parang gusto niya to at pangarap niya to. But tignan natin, ang mahirap lang talaga, paano kung hindi nga siya manalo? Sa dami ng malalakas ngayon at grabe Diyos ko, si Phuket pa lang nakakatakot na. And then plus, nandiyan pa may mga dumadating pang kandidata. Ngayon taon na to, 77 candidates ang magkukumpit sa iisang corona ng Miss Universe Thailand. Kaya si Vina talaga medyo parang nawiwindang talaga siya. But I hope, di ba? So nakakaloka, kawawa. Oo, naawa ko kay Vina. Bisa nga pag nakikita ko siya, pag nakita mo naman siya in person, masasabi mo, Miss Universe materials talaga. Yung tipo, pwede talaga siya sa Miss Universe. Matangkad, ang haba ng leeg, bongga ang beauty. Lalo siyang gumaganda ngayon Pero minsan mapapaisip ka, paano pag may mga candidates pang dumating na malalakas. Pero parang feeling ko gagawan to ng paraan. Yung alam mo yun, yung gagawan tong paraan na maibigay sa kanya yung corona ng Miss Universe Thailand. Kaya sabi ko, hindi rin talaga delikado yung lagay ni Vina dito. Kumbaga parang sa akin para sa akin, sure win to sa Miss Universe. Walang duda. Kumbaga parang sa mga eksena ni Vina, lahat na lang na presensya. Yung kumbaga, lagi siya nandoon. Pero siguro, ang dapat gawin ni Vina, medyo magtago muna siya konti. Lalo na papalapit na ang Miss Universe Thailand. Mag-start sila sa August. So, medyo parang, niya muna yung sarili niya. Siguro, i-relax niya na. Mas bongga siguro kung hindi muna siya magpapakita sa public para mas ma-miss siya. Kasi parang feeling ko magkakaroon ng sawa factor kung lagi siyang nandiyan, present sa mga activity. So, parang kawawa siya, di ba? Kumbaga parang kasi may mga bagong dumadating, baka mamaya biglang pack surprising. Hindi ko lang alam kung magiging fair ba ang magiging judge dito sa Miss Universe Thailand. Kasi minsan naiisip ko, alam naman siguro ng lahat na si Vina, Diyos ko, pang-apat na beses niya na to. At kahit sinong judges dito sa Thailand, parang nauupo dyan sa Miss Universe, parang kilala si Vina. Pero na lang kung galit kay Vina yung uupong judges. Di ba? So parang feeling ko, i-consider talaga nila yung laban ni Vina. At kahit hindi magsimula pa yung pageant, parang feeling ko, panalo na sa kanila si Vina. Oo. Kaya, imposible. Oo, maluloka ako at magugulat din ako kung hindi siya mananalo Miss Universe Thailand ngayong taon na to. Parang ang masasabi ko doon, Pero parang feeling ko naman naka-align na kay Vina yung destiny na tinatawag, yung mga bituin sa langit. Parang hawak niya na to lahat Maswerte si Vina kasi nagbago ng national director. Pero kung hindi nagbago ng national director, maliligwa. But tingin ko kung may darating pa na mas strong pa kay Vina at gugustuhin ng tao, talagang tuluyan ng maliligwak. Sabi ng ganon, si Preo, di ba? Parang medyo nawala sa eksena si Preo. Pero sabi nga ni Preo, aarangkada daw to ng bonggang-bongga. So tingnan natin kung ano yung magiging laro nila. But sa mga candidates, parang feeling ko, mahina talaga yung laban nila kay Vina. Parang si Vina talaga yung medyo mahirap talunin. Hindi dahil sa magaling si Vina, dahil parang feeling ko, papabor sa kanya ang lahat ng hurado. Diba? Dahil nga sa pang-apat na, nakakahiya naman kay Vina, pag natalo pa din siya dito, ewan ko na lang. Sabi ko nga, baka maloka na siya at magkaroon siya ng depression kapag hindi niya matanggap yung pagkatalo niya. Kaya parang feeling ko, panalo na to. Ngayon pa nga lang, minsan pag kinakausap na si Vina, parang mo yung ramdam mo sa kanya na she's overthinking talaga sa Miss Universe na to at gagawin niya ang lahat
para lang manalo siya, di ba? Sabi niya nga, kahit daw, alba si Antonia Persil, kung kinakailangan daw i-delete dahil pinapadelete sa kanya, gagawin daw niya ng many times para lang manalo siya ng Miss Universe. So, ganun na siya kadesperada sa corona ng Miss Universe. Kaya, naiintindihan ko din sa kabilang banda, pero sa kabilang banda, naloloka din ako sa kanya. Charot. Ay, nako, nakaka-stress, no, kung iisipin mo. Pero, syempre, I hope na sana talaga kay Vina na to. So, tingnan natin sa August. Pero ikaw, tatanungin ko, may chance bang matalo si Vina sa Miss Universe Thailand? Or tingin mo, sa kanya mapupunta ang corona, or possible ba na hindi din mapunta sa kanya? So please comment below kung ano naman yung opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yon, so syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.